So, hi guys. Alam nyo guys, today is September kasi may namatay na Chinese ako. Nag-react lang ako kasi parang bakit ganun? Ano yun? Kasi Leonida yun eh. Yung last ang kinukuha. Last na syllable ng o naman Ireka. So, Ika. Letter YKA. Kaya minsan, Ikay ang tawag sa akin. Kasi nasa pangalan ko din. K. Nickname ko din K. Kasi nasa pangalan ko din siya. Kasi letter K ako. Hindi man ako yung normal na name na Erika eh. I am Ireka. May po sa una. Ireka. Hindi man Erika. Maliit. Next day. Much later. So, yun guys. Nandito na ako sa kwarto ko. Sa tinitirahan ko. Dito sa Makati. Tiny studio apartment. So, yun guys. Grabe guys. This is my second night shift and off ko na bukas. Then, after 2 days off ko, ngayon at bukas, ano naman ako, morning shift. Ayan. Iba na, may mananibago ako nito guys. So, yun. So, yun guys. So, super tired. Pero, kahit ganun, mapagod, masaya ako. Masaya ako sa OB. Yun ang pagkakaiba ng pagod ka na, hindi ka masaya. So, magkaiba yun guys ha, yung
pagod ka, hindi ka masaya sa surroundings mo. At masaya ka sa trabaho mo, gusto mo yung ginagawa mo kahit pagod ka. Yun yung nakita ko sa nursing, pagiging registered nurse. So, ito, bumili ako ng, Burst 3 and Nescafe White. Nescafe White kasi hindi masyado siya makape. Bumili ako ng pampabango na damit, isang down nila naman. And then, kakanin. And then, yung favorite ko, longganisa. So, guys, alam nyo ba kung bakit favorite ko longganisa? Hindi kami pinapakain ng nanay ko ng longganisa nung bata pa kami. Ng mga ganyang pagkain. Ang kinakain namin talaga, karne. Ganun, kasi mukha kasagad daw pag kumain kami ng gano'n. Diba, yung mother ko. Kaya alagang-alaga kami. Nung lumaki na ako, nung ako yung naging registered nurse, guys, doon ko lang na-realize kung gaano kami kamahal ng nanay namin ng bata pa kami. Na pag sinabi niya, okay, kakain yan, kami naman ni pasaway, ganun. Kumakain pa rin kami. Ako nagpupumilit ako kumain ng hindi dapat kainin. Umiyak pa ako. Pero nung lumaki na ako, nag-registered nurse ako, ay, tama siya. So, doon ko na-realize na mahal kami ng nanay namin. Kaya, ganun. Kaya, ganun ang pinapakain niya sa amin, mga healthy, mga ganun, guys. So, yeah. Yun nga lang, wala na yung nasa langit na yung nanay ko. Sumalangit na mo. Guys, sa totoo lang, masakit mawala ng isang ina. Kasi, hindi ko ito ino-open sa aking YouTube channel. Kung bakit ako nag-stop mag-vlog noong 2020, guys. Nag-stop ako mag-vlog. Kasi namatay yung nanay ko. Hindi ako nag-vlog ng mga, siguro 1 year. Ganun. Kasi namatay yung nanay ko. Masakit sa akin. Ganun. Pero nag-vlog na rin ulit ako. Kasi sayang naman. Kasi alam mo kung bakit ako nag-vlog. Pag hindi ka pala nag-update naman, mawawala yung monetization mo. Kaya nag-upload ulit ako. Bumalik na ulit. Tapos, ang problem, pag hindi ka nagbablog pa, bababa yung subscribers mo. So, yun ang problema. So, mamaya may lakad akong nagtutulog muna kahit 1 hour. Kati-kati na lang muna po, guys. So, yun. Kahit mga araw makatulog ako. Diba? So, yun, guys. And, yun, bili ako ng ganito sa friend ko na kasama namin sa trabaho. At masarap talaga. Gusto ko ng Zara na pabango, guys. I love collecting perfume, guys. Lalo na imported. Milig ako mangolekta ng perfume. Kasi gusto ko magkaroon ng shelf na perfume lahat. Sa iba't ibang lugar na pupuntahan ko. Yun ang collection ko, perfume. Yun. And yung mga pangdikit sa ref, mga napupuntahan ko dito sa Pilipinas. Ay, napuntahan ko lang dito sa Philippines, Puerto Galera, Baguio City, La Union, which is the Thunderbird, Tagaytay, yung Baguio City, ulit, Baguio City, Puerto Galera, La Union, yung Thunderbird, Tagaytay, yung Puerto Galera, Mindoro yun, diba? Dito, Manila, Makati. Yun lang, guys. Hindi ako pupunta sa Boracay kasi wala naman akong kasama. Tapos pag minsan nagyayaya ako, wala silang pera. Parang nagpapalibre ko sa akin. Diba? Wala akong tao, nagpapalibre. Diba, guys? Dapat lalaki yung nanlilibre. Kasi doon mo mga test na yung accountability, responsibility. Ako naniligo siya yung lalaki na kaya niya ikaw pasayahin, kaya niyang gastusan ka.
Kaya niya pangatawan. Ganun. Kung kaya ka niya buhayan, pangatawanan. Pangatawan? Di ko na sa Tagalog, guys. Ang hina ko talaga sa Tagalog, sa totoo lang. Nung ako yung elementary, mababa ang Pilipino ko. High school, mababa ang Pilipino ko. Guys, ang hina ko sa Pilipino. Tingnan mo, guys. Ang tanda ko na meron pa akong mga words na hindi alam. Na Pilipino talaga. Di ko alam yung term. Pangatawan. Basta yun. Di ko na alam. Nung ako'y bata pa, sabi ng nanay ko, napagalitan niya ako. Ay, di ba't Pilipino ka? Bakit hindi ka marunong magsalita ng Tagalog? Hindi, ganoon ako, hina ako sa Pilipino. Lagi akong naiyak. So, ang ginawa ko, lahat ng libro binasa ko sa bahay. Bible. Palang grade 1 pa lang nagbabasa na ako ng Pilipino. Kahit nahirapan ako. Babasahin ko yan. Nay, ano kung basa dito? Tapos nagpaturo ako, paminsan sinasa ulo ko na. Hindi ko na mabasa yung Pilipino kasi tinatamad ako. Ay, kasi tingnan mo, habang-haba ng sentence. Ay, kung sa English, mabilis lang siya. Big kasi. Hindi ko alam, guys. Basta baluktot yung dila ko nung bata ako sa Pilipino. Hindi naman ako foreigner, Pilipino ako. Yun ang pagkakaiba. Kaya pa mga dula-dula na Tagalog, mabubulol ako. So, magbibis muna ako and see you later. Kakain tayo. The next day. Kalarong babae nung bata ako kasi nag-iisa akong anak na babae nun. Tapos ang tatlo lang kami dati. Tapos ako babae, doon dalawang lalaki. Tapos pa diba sa school, diba pa nagpapakilala. English. Mas mabilis ako sa English. Pag Tagalog, babasahin ko pang kukumpose pa ako. Pero hindi ako magaling sa English, ha? Hindi ako super galing. Wala na akong points. Maganda rin pala yung may ganito, guys. Organize mo yung mga lima-lima mo. Parang hindi ka magkamali. Magulo yung bed ko kasi malito yun. Grabe, ang katinala lang. Actually, may sitiris na ako. Kati-kati ng aking muna. Pero lagi ako nagbabaon, guys, ng ginger tea. Yung powder na ano. Powder na maaluya. Serpentine, diba? Serpentine. Ano yan? Sa labat. Tangi ko talaga ako sa tagal. So, yun guys. Actually, bakit may kumagat sa akin na muk, guys? Ibig sabihin lamok na dito. Kasi doon sa labas ng kwarto ko may box. Tapos may mga gamit na nakatamba. Pero ako dati kasi, nung ako'y nandiyan naman, maglagay ako ng box, pero sarado yung box, kaya walang lamok. Kumbaga, sarado siya, wala makikita sa loob. Hindi po. I am so Persian. Kaya yung lalaki dyan na
nangangalat na siya daw naka-virgin sa akin. Scam yun. Ah! Okay, wala yung mawala sa kanila. Yung tunay na lalaki, hindi ganun. Yes. Isang loser yun. So, kakain muna ako and see you later. So, yun guys. May lakad ako. Dapat kayo na umaga. Kaso pagod ako kasi night shift ako. Then day off na. May gamitin na package. Umorder sa akin ng kaibigan ko. Salamat sa trabaho na. Ito. Ng lashes. Magnetic eyelashes. Yan. Order pa. Kasi nag-fair. Ayan. Apat yun. Pero yung sa kanya kasi isa dito. So, ito yung sa kanya. Then, at the same time, may free na siyang tweezer. So, yun lang. Lalakad ako. Bukod na ako aalis ako. So, yeah. See you later, guys. The next day. Much later. Hi guys, nandito na ako sa room ko. Diba, after ilang oras din yun. 3 hours din pala. 4, 5, 6, 2.5 hours pa. So tired. 2,000 years later. So yun guys, nandito na ako, diba? So, ngayon tumanda na ako, yun talaga ang inisip ko guys. Yung iba nga guys, yung iba nga guys, 30 pa lang, ganun. Siyempre, 30 na, maganda na yung trabaho, hindi lang stable na, permanent. Yung feeling mo magtatagal ka, yung gano'n ang feeling mo na gusto mo talaga yun, nag-enjoy ka sa trabaho kahit mahirap. So yun ang naramdaman ko sa pagiging nurse. Kaso, naghanap talaga ako ng magiging stable yung finances ko bago ako kumuha ng condo. Kumuha ako ng apartment. Unit condo. Rento. So, ito na yun. Super tired. Ako tinong ako yung nalalamog. Hindi ako kumakain ng honey, sigurado may plema na ako. At ubo. So, yun. Super tired, guys.
Hintay naman ako, napapagod ako guys. Kasi, nalang sa trabaho, then natulog ako. And then, pagising ko, umalis na kaagad ako sa sarili ko. Medyo mabagal kasi mag-ayos sa sarili ko. Kaya, ang allotted ko sa pag-ayos sa sarili ay 2 hours. Pag tuwing may lakad ako, 2 hours ako ahead mag-ayos. Kasi ako ang pinakamatagal. Sabi nga ng mother ko, ayun ako. Ano petsa na? Ano oras na aalis din? Kasi ako matagal eh. Sa CCR pa ako mga ganun. Ganun. Natigaw lang ako. Ganito yung life ko dito sa mini studio room. So, sinare ko din yung life ko sa tinitirahan. Pero late ako din yung life. So, yun. So, yun, God, thank you so much, God, for everything. God, Papa Lord John, si Jesus Christ, thank you so much for everything. Dahil, yung pagpapagod ko sa trabaho, may kinalabasan. It depends on you na lang kung saan mo gagamitin yung iyong blessing, yung iyong wise budgeting na financially. Ngayon kasi, God, alam mo ba, God, tuloy na sabi ko, edit ko na. Guys, alam nyo ba, mga friend na leshes, mga friends, alam mo ba, na-experience ko talaga, wala akong sweldo, guys, na ako'y nag-work. Hindi nyo alam kung gaano kahirap. Pero after 3 months naman, nagkaroon na. So, kung may utang ka man nun, binayad, bayaran mo na para wala ka ng problema. Ganito kasi yan eh. Kung may utang ka, kung nalit mo yung sweldo mo, pag dumating yung sweldo mo, bayaran mo na kaagad-agad. Ako kasi nung ganun ginagawa ko talaga. Mabuti na lang, mabait itong kilala nila ako na hindi naman ako tumatakbo sa utang. Diba? Nandito ako ng rent ko. Kilala na ako ng may-ari. Ito, to. Yun. Never pa akong tumakbo sa mga kautangan, guys.
Hanggat maaari, pag sundo ko, babayaran ko to. Ganun ako. Para mabos-bosan mo, utang man ganun, guys. Tapos, ikaw, kung halimbawa ikaw may trabaho, it's up to you na lang kung saan mo ilalagay yung pinaghirapan mo, guys. Kasi ako, as single ako, guys. Single akong tao, wala akong asawa, wala akong anak, guys. Single ako. So, I'm very independent sa sarili ko, na tinuruan ako ng nanay ko para maging independent. Lagi nilang sinasabi sa akin ng bata ko na pag ikaw malaki na, pag ikaw ay trabaho na, at least marunong ka sa sarili mo, marunong kang maglaba, marunong kang maglinis ng kwarto, marunong kang mag-ayos ng bahay mo, marunong kang mag-tiktok ng damit mo, ganun. Kaya, nung bata ako, minsan umiyak ako, bakit kaya ako napaglaba ni mother, meron naman tagalaba, meron naman washing machine, ba't ako nakapaglaba? Kasi, nung ganyan thinking natin, ng bata pa tayo. Pero nung lumaki ako, doon ko na-realize na, kailangan ko palang matuto ng ganun. Kasi, pag nawala yung magulang mo, sino pa yung maglalaba sa'yo? Wala na. Kaya, pag lumaki na naman, hanggang sa lumaki ka na, nagtatrabaho ka na, ikaw na lang sa sarili mong bahay, diba? Marunong kang maglinis ng sarili mong bahay. Kung wala kang kasama, marunong kang maglaba. Especially paglalaba, guys. Dapat marunong kang maglaba. Marunong kang magwalis, maglinis, gaya magpuspos ng ganun, guys. So, yung minsan kasi, meron kasi nagsasabi, social, ganyan. Kasi, na-judge ka nila. Ako, na-judge din ako dahil sa pananamit. Pero ni-judge nila akong social ako, pero hindi ko binago yung sarili ko na magpakasimple. Kasi sabi ko sa sarili ko, ganito na ako nung bata pa ako, pinalaki ako ng nanay ko na maayos. Kailangan paglalabas ako, pleasant ako, hindi mapapahiya siya, hindi mapapahiya magulang ko, dapat maganda ayos ko, malinis, dapat nakaayos lagi. Yun, ganun ako pinalaki ng magulang ko, pero hindi naman porket ganun yung damit ko, social ako, guys. Yun inaano ko sa sarili ko, it's a pleasing personality. It's a pleasing personality na pag ikaw ay nag-work abroad, o ikaw ay nag-work here in the city, like, nung first time kong mag-work sa sarili ko, when I was in my first degree graduate, like, I am an accounting, natuto ko sa sarili kong mag-ayos na kailangan office girl ang suot ko, maganda ayos ko, hindi nakakaya, hindi man losyang. Kasi nag-aaral ako lagi kasi akong sinasabihan ng nanay ko. Hanggang nasabi niya, ano na si Erica? May pinag-aaral ka, huwag mong sayangin. Yun. Yun ang niya, dapat maayos ang pananamit mo. Dapat malinis ka. Siyempre, di ba, ikaw nung bata ka, ganun elementary, ikaw ang pinakamalinis na bata. Kasi nakikita nila yung pananamit ko maayos, malinis, nakataas buhok, nakalugi buhok, tapos kung ano-ano pang napadamit sa akin ng nanay ko, pero malinis akong bata. Kaya, yun ang tumatak sa isip ko. Kaya pansin mo, sa dormitory nung Jerica, iba yung suot sa labas, iba yung suot sa 3 damit ko sa isang araw. Damit ko na panloob ng kwarto, which is pantulog ng pambahay. Damit ko papunta sa refectory doon sa dining hall kasi bawal doon ng short, bawal doon ng skirt na maiksi. So, papalit muna pa ako ng damit doon. Magsusot ako ng mahabang damit. Sa refectory, mga princess, mahabang palda, mga pants. Ganyan suot ko doon, leggings. Ganyan suot ko sa refectory kasi kakain kami. Bawal ng maiksing ko. Bawal ng short doon. So, pag lalabas ako ng dorm, magpapalit ulit ako ng damit. Kasi I need to be pleasant to others. Kasi makikita ako ng mga bata, yung mga bata na, halimbawa, 5 years old, elementary. Baka kasi sabihin sa akin, kung malaki ba ako, ganun na ako mag-ayos. Kailangan bang ganun ako mag-ayos? Kasi pag mong bata pa lang, pag siya inorganize mo, dinisiplina mo,
matatak sa isip niya yun, guys. Kaya lagi sinasabi ako ng nanay ko, kung kayo man, yung nanay nyo, lagi sinasabi tayo na maging maayos sa sarili. Ako naman, hindi ako pag lumalabas ako nung dati, bata ako, hindi ako nagsusuot ng mga pantulog na strap na gano'n. Hindi ako nagsusuot. Siyempre, tumanda na ako, susuot ako nun. Yung mga strap, spaghetti, no, susuot ako nun. Pero pag nakikita yung mga singit-singit, pinapagalit ako nanay ko. Ay, Rika, yung short mo sobrang iksi, magsuot ka ng leggings sa ilalim. Naka-skirt ako, kailangan magsuot ka ng leggings sa skirt mo sa ilalim. Ganyan, papabalikin ako ng nanay ko. So, ay, Rika, bumalik ka, magpalit ka. Kung ayaw mo naman, magsuot ka ng leggings sa loob. Yung fit. So, ayoko nagpalit, syempre leggings na nasusuot ko, diba? Tapos, kung ako naman yung spaghetti, okay lang sa magulang ka spaghetti. It's depend talaga kung kita na yung nipple mo, diba? Yun ang kanilang okay lang sa magulang kayo. So, yun. Doon ang orientation ko sa pananamit ko. Simula toddler ako, kinder ako, ganun ako. So, noon, sabi nila sa akin, na high school kasi nagbago ako, guys. Noong high school, nagbago ako ng the way I wear clothing. Kasi first year to third year yata ako nag-pants ng slacks. First year to third year, nag-t-shirt. Hindi ako nag-t-shirt, guys, eh. Sabi kasi, basta marami kasi naniligaw sa akin nung high school ako. First year to third year, marami naniligaw. Ayoko magpaligaw. So, ang pinapabili ko pa sa mother ko na t-shirt. Sabi ko, bakit t-shirt? Sabi naman, bakit t-shirt? Panlalaki yan. Panlalaki, bakit di ba pwede mag-t-shirt? Yung mga lalaki kong kapatid, dalawa. So, gusto ko din ng t-shirt. Ganun. Kasi yung mga dress ang nabili sa akin ng mother ko, mga ternuan, short, gusto ko din ng t-shirt. Noong first year to third year, doon ako nag-t-shirt. Di talaga ako nag-t-shirt kasi medyo binago ko yung the way I look. Kasi ayoko magpaligaw at the same time medyo nag-boyish ako kasi dance troupe ako. Ganon. So hindi ako nagsasagot kasi scholar ako nung high school ako. Pero pag sa bahay, minsan na gusto ko mag-skirt, nag-i-skirt ako. So skirt talaga din. Sleeveless. Ako nagtatahi ng blouse ko kasi may sewing machine yung mother ko. Kasi may sewing machine mother ko, tinatahian din niya ako ng damit. Yung mga damit na kasya sa akin, nire-reso ko siya. Na maganda sa katawan ko, fit, hindi maluwag. Ayan. Ay, yung kapatid kong dalawang lalaki, bibili ng mother ko bibili ako ng t-shirt para sa dalawang mga kapatid. Sabi ko, ako din. Kasi ako yung panganay eh. Ako din, bakit sila lang? Di ba yung ganun? First year to third year to, gusto ko pag bumili ka ng t-shirt na may t-shirt din ako. Yung nagagalit yung mother ko. Hindi naman dapat daw sa akin yung t-shirt, bibili pa daw siya ng parang t-shirt sa akin. Meron naman ako mga dress, mga terno-terno, bakit din yung suotin? Kasi nga, may naliligaw sa akin. Ayoko magpaligaw. Kaya pupunta ko sa school, suot ko t-shirt, pants, slacks, six pocket. Ganun lang ako. Nung high school ako. Then, nagkaroon ng sayawan nung first year ako. Binalan ako ng mother ko ng dress. Ang daming sumayaw sa akin. First year high school ako. Nagtago ako. Ayoko magpasayaw. Kahit dancer ako, hindi ako nagpapasayaw kasi hahawak sa bewang mo. Mga ganun sweet. Ayoko mo ganyan. Pero pinasuot pa rin sa akin yun. Nung dumating ako ng sayaw, first time ko matin na sayaw ng high school ako, suot ko dress. Then, nakaboots ako. Diba? Can you imagine dyan? Yung dress ko na yun, sinuot pa ng kapatid ko. Kasi pa sa kanya. Umabot pa sa kanya. Yun suot ko nung ako'y high school. Then, boots na medyo mataas ng konti. Hindi man hanggang tukod. Parang, ito yung paa mo, hanggang dito siya. Ganon, boots. Tapos, pumunta ako doon. Ano lang suot ko? First time umatin. Tapos ganun pala pag dress ang suot. Ang daming sasayaw-sayo.
Like, di na ako magde-dress sa sayawan. Magana na ako, slacks na ako, 6 pocket. Siyempre, dancer naman ako, bakit pa ako magde-dress? Diba? Ayoko na magpasayaw, ayoko. Gatago ako sa likod. Tapos, hindi na ako sumasayaw, no? Umatid ako, pero ako, nakapants ako, guys. Nakatago ako sa likod. Kasi ayoko mapasayaw. Third year ngayon, kailangan na sa GS prom. GS prom namin noon, hindi man social. Simple lang, casual wear lang. Iba nagsusosyal-sosyal. Pero hindi man uso sa amin yung social-sosyal. So, ang sinuot ko lang hanggang ngayon, nandun pa rin sa bahay suot ko nun eh. Black blouse and skirt. Ganun lang yung sinuot ko nun. Pero nasa likod pa rin ako nun. Then, nagpalit na lang ako ng slacks. Kasi, ako'y dancer, nag-intermission kami nung high school ako. Tapos, nung 4th year ako, doon ako nag-start ng mga spaghetti dress, ganyan. Nagdamit na kasi may prom na naman. Nandiyan na naman. Siyempre, sasayo na naman ako. Kasi dancer kami. Ayun. Nag-dress ako ng chenes doon. Nasayaw-sayaw na ganyan. Hindi ako nagpapasayaw. Magpapalit ako ng damit. Ayoko. Ayoko. Tapos, di ba hindi ako nag-aayos ng high school? May pimples ako, pero unti-unti lang. Nung second year at third year ako, nagkaroon ng pimples. Pero hindi yung buong mukha. Paisa-isa lang. So, paisa-isa lang yung pimples ko. So, di ako nag-ayos. Who cares, diba? High school pa lang naman ako. Tapos, nung ako'y 4th year, medyo nag-aayos-ayos na ako. Kasi malapit na ako mag-college. Nung nag-college ako, for sure, college ako, hindi ako nag-straight ng buhok. Straight naman yung buhok ko eh. May wavy lang talaga. Actually, yung buhok ko na ito, hanggang dito, ito yung original ko sa taas. Hanggang dito na sa may baba ng tenga ko yung original hair ko. Wave lang talaga siya ng konti. The first year high school ako, nadala ko pa rin yung slacks ko na damit. Kasi dancer ako eh. So, nag-intermission kami, isuot ko pa rin spaghetti na pang itaas, o kaya sleeveless na pang itaas, then square pants, or square pants as pocket, like ganun. Pero galing naman sa ibang bansa. No second year ako, nag-slacks pa. Dancer ako eh. Third year, nag-skirt na ako and all. Then, simula third year, second year yata, nag-aayos na ako na buhok. First year high school, buhok, mukha, nag-aayos na ako. Tapos, hindi rin ako nagpapaputi. Bakit iba nagpapaputi? Ganyan. Hindi ako nag-ganon. Hindi ako nagpapaputi. Wala naman, puti naman ako. Bakit kailangan ko magpaputi? Ganon. So, yung balat ko ngayon na yun. Tapos, third year ako, yun, naglalagay na ako ng konti-konti press powder sa mukha. Hindi ako nag-eyeliner. Napapayos pa ako sa mother ko ng aking kilay. Kasi hindi pa ako marunong. Noong ako'y 4th year, nag-aral-aral ako. Nag-aral-aral kung paano magwas ng kilay. Natuto ako and then nag-ayos na, nag-press powder, nag-makeup ko little bit. Then, lip gloss lang. Nung pagka-graduate ko, ayun, nag-start na yung pag-aayos ko. Doon sa second degree ko, nag-aayos na talaga ako sa nursing. Nung college kasi, di ba masyado, for sure lang ako nag-aayos-ayos kasi kailangan sa trabaho. Nung ako'y nursing na yun, kikay na ako nun, kikay na talaga ako nun. Pero I was just 21 years old, dapat yun, late bloomer talaga ako. Yung 21 pa ako nag-ayos-ayos. Samantalang yung iba, high school, naglalandi-landi na, nagli-lipstick na, nagmi-makeup na. Pero ako, 21 years old lang ako, nagdali ng makeup, nag-ayos, ganon. Kaya sabi sa akin, late bloomer daw ako. Ganon ako, guys. Kaya, yun lang, kaya hindi ako masyado mahilig sa lalaki. Hindi ako mahilig. Makikita mo yan sa akin. Malataw sa akin na wala akong paki kung gwapo ko, ganon. Diba, guys? So, ayun, nakikay-kikay na ako, mga suot ko sa dormitory, sa nurse ako, ang suot ko, nakaspite kasi ako, skirt ako,
nag-step in ako, naka one heel shoes, nag-lip-gloss lipstick ng konti, naghihigaw ako kasi yung best friend ko, ganun din, kung pare-parehas kami ng best friend ko, ganun kami, nag-aayos ng buhok, nagpapa-straight na ng buhok, pero hindi naman lagi, kung baga nagpapa-straight ako, every 3 years akong nagpapa-reband ng buhok. Kasi straight naman talaga yung buhok ko. Sa totoo lang, pag hiner-spa and hot oil yung buhok ko, straight na. Ganun na. Yun ang masasabi ko. Tapos, nung nag-work na ako yun, wala naman sila paki. Sabi kasi ng nanay ko, nung bata ko, Erika, butihin mo pag-aaral mo. Kasi pag nagtrabaho ka na, kung ano yung wala mo ngayon, mabibili mo. Kasi pinaghirapan mo ito. Kami naman, nagawin yung mother ko, kami naman ni tatay mo, hindi naman kami humihingi sa'yo. Ikaw na lang bahala magbigay sa amin. Ganun na gawin ng nanay ko. Kaya ikaw, pag-aaral mo, kasi madating araw wala na kami, marunong ka, meron kang sariling bahay, magkawalaan man, meron ka sariling bahay, may pinag-aralan ka, may trabaho ka. Ganun. Yun yung sabi ko sa sarili ko, I am so blessed. Alam mo guys, wala akong idol eh. Alam mo, idol ko magulang ko. Yung nanay ko, kung paano niya kami inalagaan. Yung simple, hindi naman siya ganun sa mga professional din na ano. Kasi mahirap lang yung nanay ko. Pero, yung thinking niya kung paano kami alagaan. At saka, yung thinking niya as wife ng tatay ko, yung finances, binudget niya para sa amin. Kaya yung 5 kami magkakapatid. Tapos napaayos pa niya yung bahay namin and all. Tapos at the same time, nagtatanim siya, mahilig siya mag-garden. Gusto ko yung kay nanay na gano'n na marami siyang mga tanim na orchids. Basta marami mga halaman. Kasi mahilig din ako. Tapos doon ako nakatutong maggamas. Yung maggamas, sabi pa nung wala pa kaming bakod. Kasi nakikita nila kasi, ang aura ko, social. 'Di ba? Hikay, social, video payat na ako noon. So nakita nila ako nagwawalis. Tapos naggagamas. Pero yung suot ko naman noon, leggings, pants, or paldang mahaba. Ganun. Hindi ako nagsushort pag ako'y nagwawalis at ano, kasi Makati. Ayokong pangatingin, gano'n. Nakita ng mga tao nagalakad. Wala pa kasing bakod yung bahay namin. Oh, bebot, ba't yung anak mo pinagagamas mo? Ba't hindi na nang paupahan? Sabi ng nanay ko, ay, gusto niya magamas eh. Gusto niya malinis daw yung harapan. Okay. Ay, naku, kapag ano mo na lang yan. Kasing iba sa amin, kahit wala ng pera, nagpapagamas pa sila. Pero ako, pag gusto kong ako yung gumawa, ako talaga, itong mga kamay na to, hindi to social, guys. Naggagamas ako. Hindi ko alam kung may video kami noon, pero picture lang yata yun. Tinulungan ko yung nanay kong maggamas. Paminsan ako lang naggagamas. Tapos paminsan sa likod, tinatabas ko yung mga damo, malalaki, gano'n. Tapos yung kapatid ko ngayon na siya nag-ano. Pusa namin yung ginagawa, hindi kami inuutusan. May pusa kami. For example, nakita namin, daming kalat. Ayun naman namin na madumi yung paligid ng bahay. Siyempre, kung papagamas pa namin, upa na naman yun. Ay 500 a day ang paggamas. Ngayon, lumaki kami, nagtrabaho na kami. Ang pinapagawa namin, mower. Ngayon, 500 per day yun. Ngayon, may sarili na kaming mower. Kami na nagma-mower. Yun, bumili yung kapatid ko ng mower. So, hindi na kami nagpapa-mower kasi sayang yung 500, di ba? Ay marunong naman kami. And at the same time, exercise na rin namin. Kung nakita mo sa YouTube channel ko, mayroon akong part doon sa probinsya na kalahig, nagwawalis ng paligid ng bahay. Ako nagkakalag nagwawalis noon. Pero pagtapos na yung kapatid ko, tutulungan niya ako. Sa likod, magkakalay din. Si mother, pinapaupo na lang namin kasi tumutulong pa rin. So, kami, magkakapatid ganon. Kaya, kung iba sinasabihan kaming tamad,
Hindi kami tamad. Parang kabaliktaran yung paninira nila. Baka yung anak nila yung tamad. Diba? Kaya sasabihin na ng social yan, si Ereka. Social yan. Sabihin yun, sa St. Mary's nag-aral yan, mga madre yan, ang mahal ng tuition, social yan. Ay, sa Manila yung nag-aral, social yan, bakit di yan marunong gayon? Hindi. Tinuruan na kami ng nanay namin nung bata pa kami, gawaing bahay. Yun lang, pagluluto, tinuruan na kami. Kaya para sa mga batang nanonood dito, high school, okay lang nun, high school nga, nag-iigib ako eh. Medyo wala pa kami tubig nun. Elementary, nag-iigib kami. So, yung kapatid ko lalaking pangalawa, salitan kami niyan. Sabi ko sa kanya, sabi ko, nanay, salitan kami. Monday, Wednesday, Thursday, ako ang mag-iigib. Tapos, yung kapatid ko lalaki, Tuesday, Thursday, and Saturday. Tapos pag Sunday, marami pa naman tubig eh. Ganun. Siya ay mag-iigib. Pero pag container ang iniigib niya, siya talagang iigib. Ganun kaming magkapatid. Marunong kami. Yung bahay namin dati, hindi man tiles. Would you mind? Hindi tiles, pero napakakintab ng sahig ng bahay namin. Bakit? Ako naglalampaso. Naglilinis doon. Pero pag yung kapatid ko lalaki may asawa na hindi na siya nakakapaglampaso, yung kapatid ko naman na ngayon, noon na nagkaganon. Kaya pinapagalitan ko yung kapatid ko. Gusto ko makintab yung sahig pag darating ako sa province, yung vacation. Kasi pag ako kasi, for example, nagpahid ako ng floor wax ngayon. Patutuin ko muna yung floor wax sa sahig. Mga siguro gabi ako nagpupunas. Siyempre, tutuloy na yun hanggang kinabukasan. So, pag-isip ko kinabukasan, as exercise ko, lalampasuhin ko na siya. So, pag na-quintab na yun, re-retouch ko ulit yun ng night na gabi. Re-retouch ko siya. I-retouch ko yung floor namin. Then, lalampasuhin ko, pag-gising ko ulit. Super tagal mawala ng floor wax pag ganun. Parang 3 days ko yung ginagawa and then, after a week pa ulit ako mag-floor wax. So, yun ang technique ko. Sobrang kintab na seg namin doon. Yung mga pusa halos magsalamin na. May picture talaga ako sa YouTube niyan. May picture ako sa Facebook pala. Yun. Pero ngayon, tiles na yung seg namin na renovate na maayos na. Hindi na kami nagaganon. Yung labas na lang ng bahay namin ang nililinis namin. So, ganon kami. Hindi ko inasabing mayaman kami guys kasi kung mayaman kami, alam mo, hindi kami marunong maggamas, hindi kami marunong magluto, yung mga ganon. Hindi mo mapatong yung paa mo sa putik like that, ganon. Kasi may sasakyan kayo, lagi kayong hindi ka mababasa kasi may sasakyan ka eh. Pero kami, pumapatong talaga kami sa putik kasi umulan, bumabaha, di ba? Na hindi pa ayos yung harapan namin, siya puputikan kami. Pero nagtiis kami sa buhay namin bago kami hindi na masabing okay ngayon. Pero we are striving for betterment para pagdating ng future, hindi kami mahirapan. Lahat naman ng tao ay nagkakautang. Ngayon, basta huwag mo lang takbuhan, di ba? Para lang yung girlfriend mo na mahal, pinaasa mo, tinakbuhan mo lang. Ganun. Pinaasa mo, then iba pala yung kalandian mo at nabuntisan pa kami, di ba? Bitter ba yun? Totoo naman ako, di ba? Noon. Maririnig mo yung lalaki. Kanina pa siya daldalan. So, ako, magbabayad ako ng rent ko. Siguro sana sa October, half lang. Magbabayad ako ngayon eh, September. May hinintay lang ako. So, ganun. Baka next week ako magbayad ng rent for September. Then, October, half month lang naman ako. Yan. Yung kuryente lang hindi ko pa alam. So, yun guys. Yun lang ang aking vlog for today's video.
So, if you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Click the likes button, click the notification bells, and click $sign as thank you after you watch my YouTube vlog. So, sana pa-inspire ako ng bata, guys, na gustong magsikap, ma-reach niya yung pangarap niya. Kung mayroong pangarap, guys, ayun, maniwala lang kayo sa sarili niyo kasi may mga tao talagang ida-down kayo. Kung mabuti kang tao naman at hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo para ka umangat sa buhay mo, maraming blessing na darating sa buhay mo, gawin mo lang yung tama. Yun lang. Kasi ako never pa akong gumawa ng masama sa kapwa ko para ikaangat ko. Ganun. Never pa akong ganun. Totoo lang tumutulong pa ako. Totoo lang, marami na akong experience na paninira sa akin na kasi nung malingan kabaliktaran na hindi man totoo. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Sigurado mga ganun tao may problema. Wala ka problema na. So, yun guys, that's all my vlog for today's video. See you on any other vlog. Bye-bye.